6 na best na negosyo ngayong 2026. Kung nag-iisip ka, kasosyo, ng inenegosyo ngayong bagong taon, tapusin mo ang video na to. Siguradong may mapupulot kang tamang negosyo na dapat mong simulan ngayong New Year. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga po pala si kasosyong Arvin Urrubia at matagal na rin akong negosyante, magte 20 years na. At kung ngayon mo lang ako nakita, sigurado matagal ka na kasing tambay. Ngayon ka lang kasi nagka-interest sa negosyo. At welcome sa ating mga content na malulupet. Shoutout pala muna sa sponsor ng video natin na ito na ang ASUS. Mamaya pag-usapan natin sila. At tara, simulan na tayo. Bago ko sabihin sa inyo yung 6 na negosyo na magandang simulan ngayong 2026, may kikwento muna ako sa inyo. Ito yung kwento ng una kong nabiling libro. Nung ako'y college pa, nung during OJT ko, yung office na pinag-OJT-han ko, yung on-the-job training, ay nasa Makati. Tuwing uwi ako, nakakadaan pa muna ako sa may Glorieta, tapos tatawid ng SM Makati, papuntang MRT. Nataon lang na yung dadaanan ko doon, may bilihan ng mga surplus na libro. Nung panahong ako'y nag-OJT, wala pa akong interest magnegosyo noon. Pero dahil dun sa napag-OJT-han ko, na simpleng negosyo lang, nasa apartment lang sila, up and down, nandoon na lahat, na hindi ako makapaniwala na negosyo na pala yun. Kaya during nung OJT ako, dun ako namulat na pwede palang magsimula ng negosyo kahit na hindi sa marangyang opisina, na kahit nasa apartment lang, pwede pala. At yung mga may-ari ng negosyo na yon, nakikipag-inuman sa amin tuwing hapon o gabi. Kaya pag may inuman kasama yung mga may-ari, nakakapagkwento yung mga may-ari kung paano nagsimula yung negosyo nila. Na kesyo, galing daw sila sa dating kumpanya, tas bumukod silang 5. Nagtayo sila ng sarili nila. Doon ako unang nakakita na pwede pala magsimula ng negosyo kahit na simple lang. At pati yung mga amo, yung mga may-ari, cool na cool lang. Pwede palang ganon. So for the first time, nagka-interest ako magnegosyo. At tuwing uuwi nga ako, dumadaan ako doon sa SM Makati. At unang beses kong napansin, yung mga libro na luma. May nakita ako ng libro sa surplus na ang title ay 100 Business to Start. Foreign na libro yon. At dahil mura lang siya, dahil sale nga at surplus, may sahod na ako ng OJT ako malakas pa ako overtime. Hindi ko makakalimutan na yon ang una kong nabiling libro na related sa negosyo. Nung binili ko yung libro, makapal siya. Ang problema nga lang doon, yung mga business idea doon ay pang-Amerika, pang-US. May computation din siya pero nakadalar. Kaya hindi ko rin halos nagamit yung libro o napakinabangan. Pero ang problema dun sa libro ay sinulat siya para sa mga Amerikano, para magnegosyo sa Amerika. So hindi para sa atin dito sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ko na lang solusyon, hindi ko na lang binasa. Pero dun ko lang na-realize na meron palang mga best businesses na dapat simulan o pwedeng simulan o magandang simulan sa isang bansa o sa panahon na yon. At kahit wala akong napulot na negosyong simulan dun sa libro na yon, nagbukas naman yung isip ko at na-realize ko naman na kailangan kong mahanap kung anong negosyo ang sisimulan ko. Para after nung OJT namin, makapagsimula na rin ako ng negosyo. Yun yung ideya ko nun. Kaya mula din nun, taon-taon, tumitingin ako anong magandang simulang negosyo. At ngayong tatawid tayo papuntang 2026, ibabahagi ko sa inyo yung nakikita kong 6 na mainam na negosyong simulan para sa'yo, kasosyo. At ang unang-una dyan ay ang kahit ano basta nasa bahay lang. Tama mga kasosyo. Wala akong mabibigay sa inyong specific na magsimula ng laundry, magsimula ng car wash, magsimula ng marketing agency o restaurant o kung anumang specific na negosyo. Ay babagi ko sa inyo yung karakteristik ng negosyo na pwede mong pasukan. Kahit anong negosyo, magandang simulan ngayong 2026, basta nasa bahay lang. So kung may sisimulan kang bagong negosyo ngayong 2026, pero kailangan mo pang kumuha ng pwesto sa labas, mag-rent ng opisina, tantanan mo na yung idea na yan. Kahit ano, basta nasa bahay lang. At kung susumahin nga, halos lahat ng negosyo kayang simulan ng nasa bahay lang. Puwera, purinarya. Pero baka pwede rin. Lahat ng negosyo kayang simulan kahit nasa bahay lang. Buksan nyo ang isip nyo. Tanggalin nyo sa utak nyo na kailangan meron muna kayong pwesto sa labas bago kayo makapagsimula. Tanggalin nyo sa utak nyo yan, makakapagsimula ka ng negosyo ngayong 2026. Sure ako dyan, kasosyo. Kung kontra ka sa sinasabi ko, i-comment mo sa baba yung business idea mo at susupalpaling kita ng paraan kung paano yan masisimulan ng nasa bahay lang. Except sa business idea ang purinarya, wala akong ideya paano magiging work from home yan.
Okay, next. Isang best na negosyo ngayong 2026 ay ang product na kaya mong gawin o kayang gawin ng kamag-anak mo na nakatira sa bahay nyo. Kahit anong negosyo, magandang simulan ngayong 2026 basta yung produkto na yon kaya mong gawin. Kung hindi mo man kayang gawin ng kamag-anak mo na nakatira rin sa bahay nyo. Napakarami ng negosyong kayang gawin sa bahay lang. Anong kaya mo? Bibigyan kita ng 3 example na nakikita ko ngayon sa internet na nakakamanghang nagagawa nila sa bahay nila. Number 1, meron ako nakitang negosyo sa internet na pinopost nila sa Facebook. Yung product, napakasimple pero premium. Mapa siya ng Pilipinas na yari sa kahoy. Mapa siya ng Pilipinas na disenyo sa pader. Maski ako gusto kong bumili. Hindi siya yung typical na mapa ng Pilipinas. Mapa siya ng Pilipinas na yung kada region ay nakaukit o nakashape sa kahoy. At pag binuo yun sa pader, napakagandang tignan, napaka-class tignan. Lahat tayo kayang gawin yun. Yun ang mga sample ng product na kayang gawin sa bahay. Kung kaya mong maglagare, magdikit, kaya mong gumawa nun. Yung isang nakita kong product na malupit ngayon sa internet na ginagawa lang din nila sa bahay nung una ay mga leather wallets, mga simpleng leather bags. Kung marunong kang magtahi, marunong kang mag-pattern, marunong kang gumupit, bumili ka lang ng leather na materyales, gawin mong wallet. Ang premium tignan, ang premium ibenta. Kung may talent kang manahi, may sewing machine kayo dyan, electric man yan o manual, at may alam ka sa pagtatahi, simulan mong gumawa ng mga wallet. Gawin mo lang premium, leather mo. Kayang gawin sa bahay yan. Kung di mo man kayang gawin ng kasamahan mong nakatira rin sa bahay nyo. At pangatlong bagay na nakita kong pumapalo sa internet na ginagawa lang sa bahay ay ang malulupit na picture frame. Ang premium ding gawin. Kahit anong materyales, basta picture frame na semi-custom. Ibig sabihin, kung ito yung picture frame, may pagka-customize yung frame. Semi lang. Same ang pattern, pero may mga design na memorabilia o memorable dun sa customer. O basta mag-isip kayo ng paraan paano lulupit yung picture frame. May market ang picture frame. Bakit? Sa napakarami nating picture sa cellphone, premium pag print yung picture at nilagay sa picture frame. Ang lakas makamahal. Wag na yung mga ganitong picture frame na tulad nito, na simpleng-simple lang. Lagyan nyo ng something na malupit. Halimbawa, picture to ng pamilya nyo. Tapos sobrang memorabilia sa inyo yung laruan ng anak nyong maliit. Yung picture frame mong negosyo, pwedeng ipadala sa iyo yung mga memorabilia at ikaw ang magdidikit na maganda dun sa picture frame. Ang ganda na tignan, o ito palang nilagay ko, ang ganda na tignan eh. O di ba? Ang lakas maka-premium. Halimbawa, may memorabilia rin na ballpen, o idikit mo rin dyan. O tingnan mo itsura. Gandaan mo lang yung dikit. O di ba? Ang lakas maka-premium, mahal na singil dyan. O isang idea lang din yan ng mga produkto na kayang gawin sa bahay lang, pero premium. Kayang gawin mo o nang nakatira sa bahay nyo. Pinsan mo man, kapatid mo, lola mo, nanay mo, tatay mo. Anong kaya nyong gawin? Anong kaya nilang gawin, kaya mong gawin. Yun ang magandang inegosyo ngayong 2026. Pero isipan nyo kung paano magiging premium. Huwag kayong makipagsabayan sa mga nabibili sa Shopee. Ang technique ay yung tinatawag kong semi-customize. Yon ang malakas makatubo ng markup. Semi-customize. Hindi siya pure customize kasi lugi kayo doon. Hindi rin siya retail na product o yung commercialize, yung paulit-ulit na lang ginagawa. Yung pera nasa semi-customize. At nasa bahay lang ginagawa. Isang negosyo na magandang simulan ngayong 2026 ay ang AI-related businesses. Tama mga kasosyo. Palo talaga ngayon ang AI. At napakahirap niyang intindihin sa maraming negosyante. Kung ikaw nadadalian ka sa paggamit ng AI at wala kang negosyo ngayon, yan ang tumbukin mo. Kung naiintindihan mo yung silbi ng AI at alam mo yan gamitin sa totoong buhay, tumbukin mo yung negosyo na yan. Magsimula kang magbigay ng service sa isang klase lang ng negosyo. Ang maling magagawa mo dyan, may AI service ka na binebenta mo sa iba't ibang negosyo. Mahirap yon at hindi mo kakayanin yon. Ako lang may kayang tumira nun na maraming serbisyo para sa iba't ibang negosyo. Ako lang kayang gumawa nun sa Urubia Secret Group. Pero nagsisimula ka, isang AI service lang at para lang sa isang klase ng negosyo. Para lang sa mga nagtitinda ng kikiam, para lang sa mga barbershop, para lang sa mga funeral services. Isang negosyo lang ang paglingkuran mo. Isang AI service na nagsosolve ng isang problema para sa isang klaseng negosyo lang. At yan ang isang magandang simulang negosyo ngayong 2026. Dahil bago talaga yan. At speaking ng bago, dito na natin pag-uusapan ang sponsor ng video na to na ang Asus Expert Series.
Kaya mga kasosyo, kung naghahanap kayo ng best business ngayong 2026, dapat alam nyo rin ang mga best na gadgets o laptop ngayong 2026. Hindi pwedeng luma ang gamit mong mga business devices. Kung gusto nating makipagsabayan sa global market, kailangan natin ng machine na hindi lang basta mabilis. Kung hindi dapat, smart din at matibay. At dito na nga papasok yung lagi kong sinasabi sa inyo na ang Asus Expert Series. Alam nyo mga kasosyo, sa nakalipas na 2 video ko na ginawa para sa Asus, ipinakita ko sa inyo kung bakit ito ang pinili kong tool sa negosyo. Balikan natin saglit para maintindihan nyo kung bakit ito ang ultimate business laptop para sa 2026. Dahil yan sa durability. Naalala nyo ba yung grand launch nila sa Shangri-La, sa BGC? Andun ako mismo kasama ang mga ibang industry leaders. Hindi lang ito basta product demo mga kasosyo. Pina-experience talaga sa amin ang tibay ng mga Asus Expert Series devices. Doon ko nakita kung gaano kaseryoso ang Asus pagdating sa durability. Sinubukan ko ang lahat ng klase ng torture test para sa laptop. Una, yung drop test. Hinulog namin yung laptop mula sa taas pero pagpulot ko, gumagana pa rin. Walang sira. Pangalawa, yung water spill resistance. Binuhusan ng tubig yung keyboard, kung ibang laptop yan, panic ka na dyan. Pero sa Asus Expert Series, worry-free tayo. At ang pinakamalupit na ginawa ko doon, inapakan ko mismo yung laptop. Yes, tumayo ako mismo sa ibabaw ng laptop. At hindi lang yon. Sinubukan ko ding ipitan ng ballpen yung hinge. Tapos isinara ko ng puwersahan. Aba, gumagana pa rin. Walang basag, walang damage. Yan ang tinatawag nilang military grade durability. Ginawa ito para sa mga negosyanteng tulad natin na masisipag, trumabaho at minsan medyo hindi tayo maingat sa gamit. Ito yung mga devices na pwede mong mabagsak, pwedeng madaganan ng bag o maupuan mo bigla. Pero kampante ka na buo pa din ang mga files mo para sa negosyo mo. Kaya worry-free nga. Sumunod na nagustuhan ko syempre sa Asus Expert Series ay ang The Global Experience and AI. Pero hindi lang tibay ang labanan sa 2026. Kailangan mo ng utak o mas maging smart tayo. Sa mga recent travels ko, kasama ang aking misis, kasi nagpapalaki tayo ng market sa ASEAN, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, etong Asus ExpertBook P5 ang lagi kong dala-dala. Bakit ito ang perfect para sa best business of 2026? Kasi ito ay isang Copilot Plus PC. Built-in na ang AI capabilities dito dahil meron siyang NPU 47. Habang nasa airport ako o naghihintay ng flight, nagagamit ko to ng mabilisan. Pag may meeting ako sa Zoom, meron siyang AI noise cancellation. Kahit maingay sa airport, filtered ang boses ko. Pag may kausap akong foreign client na iba ang lengguwahe, meron itong AI translated subtitles. Automatic na natatranslate niya yung sinasabi nila. Wala nang barrier sa negosyo. At ang paborito ko, yung AI meeting minutes. Pagkatapos ng meeting, siya na mismo ang gagawa ng summary. Hindi mo na kailangan mag-take down notes ng mano-mano. Focus ka na lang sa strategy. Sobrang gaan nito mga kasosyo. Sleek package, pero enterprise level ang security. Kahit labas-masok ka sa immigration, kahit isiksik mo sa maleta, hindi ka kakabahan. Ito yung sinasabi kong global entrepreneur setup. At sa konklusyon, mga kasosyo, kung seryoso kayong pumasok sa negosyo ngayong 2026, huwag kayong papahuli sa mga bagong tools. Ang Asus ExpertBook P5 at ang buong Expert Series ay dinisenyo para sa ating mga professionals na gustong pagsamahin ang power, tibay at forma. At good news, dahil partner natin ang Asus, meron silang Asus Business Expert Holiday Deals. Pwede kayong makakuha ng 5,000 pesos discount mula sa SRP price pag bumili kayo sa Shopee or Lazada. Tumatakbo ang promo na to mula November 11 hanggang December 31, 2025. Nasa description sa baba ang link. I-check nyo na agad. Sayang din yung discount na yon mga kasosyo. Pandagdag puhunan din yun. Huwag na nating hayaang maunahan pa tayo ng iba. Mag-invest sa tamang gamit para sa global success. Asus Expert Series, subok na matibay, powered by AI, para sa ating mga negosyanteng malulupet. Thank you Asus sa pag-sponsor ng video na ito. Isang negosyong magandang simulan ngayong 2026 ay ang any business that you can form a group. Tama mga kasosyo. Kahit anong negosyo, magandang simulan ngayong 2026, lalo na yung makakabuo ka ng sarili mong grupo sa industriya na yan. So mag-isip ka ng mga grupong sinasalihan mo. O kaya, mga grupong wala para ikaw ang bumuo. At kung may mabuo kang grupo, maibigay mo yung serbisyo sa kanila na kailangan ng mga membro mo, may negosyo ka ng mabangis.
Mag-isip ka ngayon, anong grupo ang sinasamahan mo, sinasalihan mo, magandang negosyo yun o inegosyo. Lalo na kung sa'yo yung grupo. Lalo na ngayon, palungkot ng palungkot ang mga tao. Naghahanap ang mga tao ng mga masasamahang grupo. Kaya kung ikaw ang makakapag-provide ng community na yon o ng group na yon, magkakanegosyo ka kahit ayaw mo. Pero magsimulang maglingkod sa mga miyembro mo syempre. Okay, next. Isang magandang negosyo ngayong 2026 ay ang mag-content ka. Tama, huwag mo na munang isipin yung negosyo. Unahin mong isipin kung paano ka makakapag-upload ng content. Dahil kung sino nag-upload ng original content ngayon, sa ayaw mo din at sa hindi, magkakanegosyo ka. Dahil nakikinig sa'yo yung mga tao, naniniwala sila sa'yo. Sinasabi nila sa'yo yung mga problema nila. At kung ikaw ang makakasolve nun, magkakanegosyo ka kahit nga ayaw mo. Kung maipapayo ako sa yung isa, na dapat mong dibdibin ay yon ay ang maging content creator ka. Ikaw ang maunang mag-upload sa mundo nyo. Sa industriya mo, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Ikaw ang maging unang content creator. Pwede nga wag mo na munang isipin yung negosyo At upagin mo muna ang pagko-content mo. At eventually, magkakanegosyo ka dyan. At kung kailangan mo ng tulong sa pagko-content, sumali ka ng KMCC program ko. Ang dami ng malulupit na kasosyong nagko-content dahil sa KMCC program na yan. Message mo lang ako sa aking Facebook page. KMCC, Kasosyong Malupit Content Creation Program. Tapos na dapat yan. Pero dahil sa maraming gusto pa ring mag-content at magpatulong mag-content, i-message nyo lang ako. Pagsasabay-sabayin ko kayo mga kasosyo. Para ngayon 2026, content creator ka na rin na malupit. Okay, next. Isang negosyong magandang simulan ngayong 2026 ay ang any service business. Kahit anong serbisyong negosyo, perfect na simulan yan, lalo na kung wala kang kapuhu-puhunan. Kahit anong kaya mong gawin na serbisyo, marunong ka maghilot, marunong kang gumawa ng kilay, marunong ka mag-repair ng sirang smart TV, marunong kang gumawa ng tumutulong tubo, mag-umpisa ka dyan. Start small, service. I-post mo lang lagi sa Facebook mo, may magpapagawa at magpapagawa sa'yo. O kaya i-message mo lahat ng kamag-anak mo. Sabihin mo, marunong ka magkulay. Umpisahan mo doon. I-message mo lahat ng kaibigan mo. Sabihin mo, marunong ka magpicture. Pipicturean mo sila ng maganda. Anything, may kakagat at kaagat din yan at simula na yon. Parang walang kwenta, pero pag nagawa mo yan, may negosyo ka na kasosyo. At yan ang mga magagandang negosyong simulan ngayong 2026. Pili ka lang ng isa dyan kasosyo at mag-focus ka doon. Start small, pero dapat malupit ka agad. Bakit ko ba binabahagi sa iyo yan, yung mga business idea ngayong 2026? Kasi naniniwala ako na halos lahat tayo gustong magkaroon ng sariling negosyo. Ang kalaban lang natin dito, wala kang ideya, wala kang puhunan, at wala kang lakas ng loob. Yan yung mga kalaban natin. Kaya itong binigay ko sa inyong mga best businesses to start ngayong 2026, hindi mo kailangan ng puhunan dyan. Hindi mo kailangan ng malaking investment dyan. Kailangan mo lang ng lakas ng loob na makapagsimula. Kapag naka-execute ka, kahit napakasimpleng execution lang, nakabenta ka kahit isa, congratulations, may negosyo ka na kasosyo. Dahil naniniwala ako na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas, samahan mo ako dyan kasosyo. Hindi pwedeng nood ka lang ng nood, hanggang ngayon wala ka pa ring negosyo. O kaya lugi pa rin ang negosyo mo. Join me sa ating grupong malulupit, Kasosyong Malupit Group. Kaya kailangan may negosyo ka na, lalo na ngayong magbabagong taon. Ipagdasal, maniwala ka sa sarili mo, at magbenta na kagad. Execute. Ayos? O huwag ka malungkot kung ilang taon ka na nagpaplano magnegosyo. Ito na yung taon mo, 2026 kasosyo. Muli salamat sa sponsor ng video na to na ang Asus. Kung gusto niyo bumili ng mga devices nila, yung link nandyan sa description sa baba. Galingan pa natin mga kasosyo, trabaho malupit, bawal tamad. Happy New Year sa lahat. I love you, Mama Chup Chup. Let's change the world. Ciao, bye!